Sinampa na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK at ng PNP-CIDG yan sa Department of Justice si Cassandra Leong at 53 iba pa ng kasong human trafficking. Kaugnay po yan sa operasyon ng Lucky South 99 at Whirlwind Corporation sa Porac, Pampanga. Kumbinsido kasi sila na may kinalaman itong si Ong sa illegal pogo operation sa naturang lugar. Moira Encina Cruz sa balita. Sinampahan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK at ng PNP-CIDG sa Department of Justice o DOJ ng reklamong qualified trafficking in persons sina Cassandra Leong at 53 iba pang individual dahil sa operasyon ng illegal pogos sa Porac, Pampanga. Gusto sabihin at ito ay unang hakbang pa lamang sa kaso laban sa Lucky South 99, no? Napakarami pa ibang mga kaso na maihahain laban sa mga tao sa likod nito. Itong Q-tip case natin na qualified trafficking in persons case, itong unang kaso pa lang. May iba pang mga qualified trafficking in persons case na susunod laban sa iba pang mga respondent. Ayon kay Justice Undersecretary Nicholas Felix T., pangunahing kinasuhan si Cassandra Ong dahil batay sa mga ebidensya, ito ang incorporator at may-ari ng Whirlwind Corporation at ito ang napatakbo sa Lucky South 99. Ang team naman, ang investigative team namin, ay hindi binigyan ng pansin yung depensa na yan. No? Para sa kanila, iisa lang ang Lucky South 99 at ang Whirlwind Corporation. Dapat hindi tayo pumayag na gamitin ng mga kriminal ang corporation law, ang layering upang magawa yung mga kriminal nilang gawain. Kumbinsido anya sila na may kinalaman si Ong sa illegal pogos kahit na ang katwiran nito ay nagpapaupa lamang ang Whirlwind sa Lucky South 99. Ito yung mga kinidnap, inabdak para magtrabaho dun sa Lucky South 99. Yung iba doon kinuha sa mga kasino, pinautang, hindi na makabayad, dinala sila dun sa Lucky South at pinagtrabaho sila parang sa online gaming. Kasamang humarap ng PAOK at ng PNP-CIDG sa DOJ ang 10 Chinese nationals na nagsilbing witness complainant sa kaso. Ang mga dayuhang biktima ay sinasabing dinukot at binenta sa Lucky South 99. So yung 10, sila yung medyo mas karimari-marim yung pamamaraan ng pambibiktima kasi nga yung deception was very clearing. Pinapautang, they were being prodded to mangutang sa casino for the purpose na actually ibebenta sila dun sa Lucky South 99. Sinabi pa ni PAOK spokesperson Dr. Winston Casio ng Lucky South 99 ay notorious sa Pogo community dahil ito ang pinakamalaking mamimili ng mga taong nalulong sa mga kasino. Meron kasing grupo talaga ng Chinese group na kidnappers po talaga. Mga loan sharks na sa mga casinos dito sa Metro Manila, tapos tinitingnan nila kung sino vulnerable para pautangin, then ibibenta nila ng higit pa doon sa pagkakautang doon sa mga pogo. And Lucky South 99 was known for that. Moira Encina Cruz para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.